kaya nagkapay. Saya gusto pasiya hindi daw sa pagati kita Annabelle kitika. Kasi dito ka kita pakada di Petro 2025 kita pakadi tako bali paya de chata takai. Apa dito ka chata kata di pato dada kebayan Papa sisi kita konsep ini itu saja kita tahu kan dari itu lagi kami semua kami kita tahu semua bukan komai di sini di sakapo ada kiki di cara sepatu sapo opd pinasa aku pada sesuatu apa ada asapagala kada pode de kepada kepakatan siapa kada ini kata sepeda jazz kata satu aja aduh di kembali patu. Ngayon po ay araw ng Biyernes, November 14, 2025. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Bayan. Sabi namin sa inyo mga balitang dapat kong malaman, mga balitang katotohanan. Ako po si Jess de Lozano. At ako naman si Arnold Ray kasama ang buong pwersa ng Good Morning Bayan ng inyong kaagahan sa balitaan tuwing alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Dito po yan sa 105.9 UFM at sa True TV Signal Channel 19. Good morning, Arnold. Good morning. Yan. Good morning. Sa boses po dyan. Ito, sana makabawi ngayon. Parang baka nagbabago na rin yung Panahon sana. And I'm sure marami tayong mga kapatid na medyo over the past few weeks marami nagkakasakit din. Yes. Dahil sa paglilipat ng panahon. Kaya nga. Okay, pero simulan na natin ang buhos ng may init na balita. GMB Headlines. Mga tampok na balita ngayong araw. Juan Ponce Enrile pumanaw na sa edad na 101. Pangulong Bongbong Marcos at ilang mga mambabatas inalala ang makulay na buhay politika ni Enrile. Mga magtatangkang pabagsakin ng gobyerno sa malawakang rally aarestuhin ayon sa DILG. Higit 30 sangkot sa anomalya sa flood control projects makukulong bago magpasko ayon mismo sa Pangulo. Magpapadalo kay dating Congressman Zaldico via Zoom sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Kamphan. Sa Senate Blue Ribbon, hindi na itutuloy ayon po yan kay Blue Ribbon Chair Ping Lacson. Senator Bato de la Rosa hiniling sa Korte Suprema na maglabas ng temporary restraining order laban sa arrest warrant ng International Criminal Court. Higit 2 milyong halaga o 2 milyong pisong halaga ng sigarilyong tuklaw nasabat sa Marikina. 14 na lechonan sa La Loma, Quezon City pansamantalang isinara dahil sa mga kaso ng African swine fever. Lalakin ang loob ng tindahan sa Valenzuela dahil wala raw pamasahe. Sa balitang abroad, US President Donald Trump pinirmahan na ang panukalang spending bill para muling buksan ang kanilang gobyerno sa gitna ng pinakamahabang shutdown sa kasaysayan ng US government. Sa sports balita, PBA star Junmar Fajardo inaasahang magpapaabot din ng tulong sa mga nasalanta ng mga nagdaang bagyo sa live fundraising ng Alagang Kapatid Foundation. At sa entertainment news, M-Quest produced film na Song of the Fireflies, wagi ng panibagong award. Narito na mga balitang dapat kong malaman sa araw na to. National News. Yang kapatid sa sinilig bakal kapatid sa bagay ketika kapay di jazz. Sa edad na 101, pumanaw na si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Kinumpirma ito ng anak niyang si Katrina. Alas 4 ng hapon kahapon, namatay si Enrile sa kanilang bahay habang kasama ang kanyang pamilya. Ito raw ang kanyang hiling sa huling sandali. Pakiusap ng pamilya, bigyan muna siya ng panahong magluksa. Iaanunsyo raw nila ang detalye sa burol at bubuksan ito sa publiko. Nagpasalamat naman ang anak ni Enrile sa mga nakikiramay. Kinilala ni Pangulong Bongbong Marcos at iba pang mga mambabatas sa mga ambag ni Juan Ponce Enrile sa kani-kanilang buhay politika. Narito ang report ni Mean Los Baños.